Lola, pagalingin mo po ang mga daliri mo, ha? Ang tinig ng 6 na taong gulang na batang babae ay umalingaw-ngaw mula sa screen, ngunit tila ito'y isang pinong karayom na direktang tumusok sa puso ng isang Amerikanang propesor. Si Linda Watson, isang propesor sa psikolohiya sa isang kilalang universidad sa California, may akda ng 6 na libro at isang babaeng dumaan sa 2 kasal na may taas noong paninindigan. Sa edad na 68, isang karamdaman na inakala niyang simpleng arthritis lamang ang nagdala sa kanya sa isang lugar na hindi niya kailanman sineseryoso, taang Pilipinas. Isang kapuluan na sa kanyang isipan ay naiuugnay lamang sa magagandang beach, masasarap na mangga, at political instability. Ngunit sa loob lamang ng 1 buwan, ganap na gumuho ang kanyang mga pagkiling na binuo sa kalahati ng kanyang buhay at tahimik na nag-ugat sa kanyang puso ang isa pang tahanan. Paano nga ba ito nangyari? Halina't pakinggan natin ang paglalakbay ng Amerikanang lola na ito sa kanyang paggaling sa Pilipinas. Ako si Linda Watson. Sa loob ng mahigit 30 taon, nanirahan ako sa isang mayaman na komunidad sa Northern California na tinatawag na Kensington Hills. Bilang isang propesor sa psikolohiya sa isang kilalang universidad, hindi mabilang na mga mag-aaral ang aking ginabayan sa entablado at nakapaglathala ako ng 6 na akademikong libro. Matapos ang 2 kasal, hindi ako nagpatalo. Sa halip, mas nabuhay ako ng may dignidad. Iyon ay isang uri ng pagmamalaki na nagmumula sa pagtayo sa sarili kong mga paa. Ang mga kaibigan ko ay madalas magbiro na marahil ay maglalaro pa ako ng tennis hanggang sa edad na 80 bago ako magretiro. Palagi akong naging isang taong may matinding disiplina sa kalusugan. Araw-araw, gumigising ako ng alas 5 ng umaga para mag-yoga. Organic na pagkain lamang ang kinakain at regular na nagpapa-full body check-up 2 beses sa isang taon nang walang palya. Sa edad na 68, naniniwala akong nasa mabuting kondisyon pa rin ang aking pisikal at mental na estado. Hanggang sa isang Lunes ng umaga, tahimik na nagsimulang magbago ang lahat. Nang araw na iyon, gaya ng dati, pumasok ako sa kusina at inabot ang tasa ng kape. Ngunit bigla, hindi sumunod ang aking mga daliri. Para bang may isang hindi nakikitang puwersa na pumipigil dito at hindi ko ito maibaluktot ng normal. Natigilan ako sandali, iwinagayway ang aking kamay, huminga ng malalim at sinubukang muli. Ganoon pa rin. Sinabi ko sa aking sarili na ito ay dahil lamang sa pagtanda na ang arthritis ay nagsisimula ng umatake. May lahi kami ng arthritis sa pamilya kaya hindi ito malaking bagay. Ilang araw lang na pahinga at gagaling din ito. Ngunit kinabukasan, hindi bumuti ang sitwasyon. Sa 2 araw, ganoon pa rin. Ang paninigas ng aking mga daliri ay nagsimulang kumalat sa aking palad. Sa paggising ko sa umaga, ang buong kamay ko ay parang nanigas at kailangan ko ng malaking pagsisikap para maigalaw ito ng malaya. Ang paglipat ng pahina ng libro ay naging mahirap at ang pag-type sa computer ay nagsimulang magdulot ng matinding sakit. Bilang isang professor emeritus sa universidad, nagdaraos ako ng isang espesyal na lecture para sa mga mag-aaral minsan sa isang linggo. Isang Biyernes, habang nakatayo sa harap ng mahigit 100 mag-aaral, kinuha ko ang tisa para magsulat sa blackboard, ngunit biglang nanginig ang aking kamay. Nahulog ang tisa sa sahig na may malutong na tunog. Sandaling tumahimik ang silid-aralan. Sa segundong iyon, nakaramdam ako ng hindi pa nararanasang kahihiyan. Nagtapos ang semestre at nagsimula ang winter break, ngunit ang problema sa aking mga daliri ay hindi bumuti kahit nabawasan ang trabaho. Sa halip, lalo akong nabahala. Paninigas ng buong katawan sa umaga, minsan ay bigla ang lagnat at pangkalahatang pagkapagod at kawalan ng lakas. Nagpunta ako sa kalapit na klinika. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ng doktor na ito ay isang karaniwang pamamaga na dulot ng pagtanda. Nagreseta siya ng mga painkiller at steroid at sinabihan akong magpahinga sa bahay. Inuwi ko ang gamot at masigasig na ininom sa loob ng ilang linggo. Walang kahit katiting na pagbabago sa aking mga sintomas. Araw-araw, sa harap ng salamin sa banyo, sinasabi ko sa aking sarili, okay lang yan, gagaling ka rin. Kailangan lang ng kaunting panahon. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may isang hindi maipaliwanag na pangamba na unti-unting lumalaganap. Ako ay isang taong sanay na suriin ang lahat sa isang makatwirang paraan. Mahigit 20 taon ng pagtuturo sa psikolohiya ang nagturo sa akin kung paano bigyang kahulugan ang emosyon ng iba, kung paano tukuyin ang pinagmulan ng pagkabalisa. Ngunit sa sandaling ito, sa harap ng sarili kong katawan, wala akong mahanap na sagot. Sa likod ng aking pilit na pagpapakalma ay isang malalim na takot. Paano kung hindi lang ito arthritis?
Paano kung mali ang gamot na ibinigay sa akin ng doktor? Hindi ko magawang isipin ng husto. Araw-araw pagising ko sa umaga, ang unang ginagawa ko ay igalaw ang aking mga daliri at tahimik na kinakalkula kung ang sakit ngayon ay dumami o nabawasan ng kaunti. Mayroon akong isang anak na babae, si Amy, na isinilang ko noong ako ay 20 taong gulang. Siya ang aking pinakamalaking karangalan sa buhay. Pagkatapos magtapos sa Harvard Law School, si Amy ay naging isang international human rights lawyer. 5 taon na ang nakalilipas. Sa isang international conference, nakilala ni Amy ang isang Pilipinong lalaki, si Paulo de la Cruz. Hindi nagtagal ang kanilang relasyon at nagpa siya silang manirahan sa Pilipinas. Nang malaman kong lilipat si Amy sa Pilipinas, ang una kong reaksyon ay pagtutol. Bakit kailangang lumipad ng aking anak na may magandang karera sa Amerika patungo sa kabilang panig ng mundo? Hindi ko talaga maintindihan. Bukod pa rito, sa aking isipan, ang Pilipinas ay isang lugar lamang na naiuugnay ko sa magagandang beach, masasarap na mangga at political instability. Para sa akin, ito ay isang banyaga at malayong kapuluan. Sa tuwing kami ay nag-video call, palaging sinasabi ni Amy, "Ma, napakaganda talaga sa Pilipinas. Ligtas, convenient at mataas ang kalidad ng buhay. Dapat kang pumunta dito para maranasan mo mismo." Palagi akong tumatango ng nakangiti, ngunit hindi ko ito sineseryoso. Kahit noong nakaraang Pasko na lumipad ako papuntang Maynila para bisitahin si Amy, nanatili lang ako sa hotel, bumisita sa ilang tourist spots at tiningnan ang Pilipinas mula sa pananaw ng isang dayuhang turista. Iyon ang una at huling beses na tumuntong ako sa kapuluang iyon at wala itong iniwang malalim na impresyon sa akin. Ang pagbabago ay nangyari 2 buwan na ang nakalilipas. Isang hapon, sa isang video call, habang nagkukuwento si Amy tungkol sa mga nangyayari sa eskwelahan ni Sofia, inabot ko ang tasa ng kape sa mesa. Bigla itong dumulas sa aking mga daliri. Bumagsak ang tasa at tumapon ang mainit na kape sa aking hita na nagdulot ng matinding paso. Nagmamadali akong yumuko para ayusin ito. Nang muli akong tumingala, nakita ko ang tensyonadong mukha ni Amy sa screen. "Ma, anong nangyari sa kamay mo?" Parang nanginginig. "Wala to, nadulas lang ako," sabi ko habang nakangiti at iwinawagayway ang aking kamay, sinusubukang baliwalain ito. Ngunit tahimik na tumingin sa akin si Amy, na may isang uri ng kutob na matatagpuan lamang sa isang ina. "Ma, sabi mo kamakailan masakit ang iyong mga kasukasuan. At minsan, sumasakit din daw ang ulo mo." Sa totoo lang, nag-aalala ako. "Nagpatingin ka na ba sa doktor?" "Oo naman. Sabi ng family doctor ko, normal lang daw ito sa pagtanda. Walang malaking problema. Ito ay isang kasinungalingan. Hindi ako nangahas na magpatingin sa doktor." Sa totoo lang, takot akong marinig ang isang diagnosis na maaaring magbago sa aking buhay magpakailanman. Sa papalapit na edad na 70, kung madadiagnose ako ng isang malubhang sakit, hindi ko alam kung matatanggap ko ito. Natahimik si Amy sa kabilang panig ng screen. Pagkatapos, na para bang nakapagdesisyon na, sinabi niya, "Ma, bakit hindi ka pumunta dito sa Pilipinas para magpa-detailed na health check-up? Napakagaling ng medical system dito. Mabilis, tumpak at mas mura kaysa sa Amerika." Sa ospital na pinupuntahan ko, maraming doktor na marunong mag-Ingles at lahat ng pagsusuri ay maaaring makumpleto sa loob ng isang araw. Nang marinig ko ito, medyo katawa-tawa ang naramdaman ko. Sa buong buhay ko, tinamasa ko ang pinakamahusay na sistemang medikal sa Amerika. Bakit kailangan kong lumipad ng napakalayo papuntang Asya para sa isang health check-up? Sa aking mga kaibigan, ang medical tourism ay tumutukoy sa pagpunta sa Eastern Europe, Mexico o India para sa mas murang operasyon. Ganoon ba ang tingin sa akin ni Amy? Ang isiping iyon ay nagdulot sa akin ng kaunting sama ng loob. Magalang kong sinabi, "Pag-iisipan ko," at ibinaling ang usapan kay Sofia. Ngunit pagkatapos ng tawag, naupo ako sa sofa at matagal na tinitigan ang aking mga kamay. Sa mga sumunod na linggo matapos ang tawag na iyon, patuloy na lumala ang aking mga sintomas. Ang sakit at paninigas ng aking mga kasukasuan ay hindi na lamang tuwing umaga. Minsan, bigla itong umaatake sa hapon. Paminsan-minsan bigla na lang akong nilalagnat at pakiramdam ko ay parang may trangkaso ngunit hindi naman. Muli akong nagpunta sa klinika. Sabi ng doktor, subukan daw naming palitan ng painkiller. Kahit pinalitan ng gamot, walang pagbabago. Nagsimula akong magsaliksik sa internet tungkol sa aking mga sintomas. Nakikita ang iba't ibang posibilidad. Habang tumatagal, lalo akong nababalisa.
Ngunit sinasabi ko sa aking sarili na huwag takutin ang sarili. Sabi ng doktor, okay lang, kaya okay lang. Ganoon ang sitwasyon sa loob ng ilang linggo pa. Ang nagpabago sa lahat ay isang birthday video. Iyon ay ika-6 na kaarawan ni Sofia. Nagpadala si Amy ng isang video. Sa video, nagsasalita si Sofia sa harap ng kamera na may inosenteng ngiti ng isang bata sa kanyang mukha. Lola, pagalingin mo po ang mga daliri mo ha? Para makapagpiano tayo ulit, okay? Tinitigan ko ang screen at biglang uminit ang aking mga mata. Noong nakaraang Pasko, tinuruan ko si Sofia na tumugtog ng ilang simpleng Christmas carol sa piano. Iyon ang pinakamasayang sandali naming maglola. Ngayon, hindi ko na maigalaw ng maayos ang aking mga daliri para tumugtog ng kahit ano. Kung magpapatuloy ito, baka hindi na kami muling makaupo ni Sofia sa harap ng piano. Ang isiping iyon ay parang isang mabigat na bato sa aking dibdib. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Amy. Pupunta ako sa Pilipinas, gaya ng sabi mo, para magpa-detailed check-up. Sa kabilang linya, narinig ko ang malalim na buntong hininga ni Amy. Ma, sigurado ka na ba? Ang galing, ako na ang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Isang linggo pagkatapos, sumakay ako sa eroplano patungong Maynila. Sa loob ng 20 oras na biyahe, hindi tumigil ang aking isipan. Ito ba talaga ang tamang desisyon? Mahahanap kaya ng mga doktor sa Pilipinas ang dahilan na hindi mahanap ng mga doktor sa Amerika? Kung ito ay isang malubhang sakit, ano ang gagawin ko? Sumandal ako sa bintana, tinitingnan ang mga ulap sa labas na may isang komplikadong pakiramdam. Nang lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, tumingin ako sa labas ng bintana sa malinis at maayos na runway at huminga ng malalim. Pagpasok ko sa arrival hall, inaasahan kong makakita ng isang magulo at maingay na paliparan sa Asia. Ngunit ang lahat ng nakita ko ay lubos na naiiba sa aking inaasahan. Malinaw ang mga daloy ng tao, madaling maunawaan ang mga signage. Ang mga staff ay nakangiti at nakatayo sa bawat sulok kung saan kailangan ng tulong. Mabilis at maayos ang proseso ng imigrasyon. Ang buong paliparan ay maluwag at maliwanag. Mas mukha itong isang high-end shopping mall kaysa sa isang paliparan sa Asia na nasa aking isipan. Nakatayo ako sa arrival hall, napapaligiran at hindi makapagsalita. Ito ba ang Pilipinas? Sa labasan, naghihintay sina Amy at Paulo de la Cruz sa gitna ng maraming tao. Nang makita ako ni Amy, mabilis siyang lumapit, kinuha ang aking bagahe at niyakap ako ng mahigpit. Ma, sa wakas dumating ka na! Ibinaling ko ang aking tingin kay Paulo, ang aking Pilipinong manugang na ilang beses ko palang nakita sa video call. Mas matangkad si Paulo kaysa sa inaasahan ko, malapad ang balikat at may pangangatawan ng isang atleta. Mayroon siyang mainit at natural na ngiti sa kanyang mukha. Inaasahan ko na magiging formal at may distansya si Paulo sa akin, ngunit ang kanyang paglapit ay nagdulot sa akin ng hindi inaasahang kaginhawaan. Ma, finally we meet. I'm so happy you're here. How was your flight? Tanong ni Paulo sa akin sa matatas na Ingles, habang natural na kinukuha ang aking hand carry bag. Ang kanyang kabilang kamay ay marahang umalalay sa aking braso habang ginagabayan ako papunta sa parking lot. Ang kilos na iyon ng pag-aalalay ay nagdulot ng kakaibang init sa aking puso. Sa biyahe papuntang Bonifacio Global City sa kahabaan ng Skyway, idinikit ko ang aking mukha sa bintana ng kotse, tahimik na pinagmamasdan ang mga tanawin sa labas. Mga maayos na puno sa gilid ng daan, malinis na kalsada, mga modernong gusali, at ang berdeng tanawin sa gilid ng syudad. Hindi ko inaasahan na ganito ang magiging tanawin ng isang lungsod sa Pilipinas. Ito ba talaga ang isang bansa sa Asia? Narinig ko ang sarili kong nagsasalita. Sina Amy at Paulo sa harap ay nagkatinginan at ngumiti. Malinaw na sanay na sila sa ganitong reaksyon. Ang bahay ni na Paulo at Amy ay nasa isang high-end residential building sa Bonifacio Global City. Sumakay kami sa elevator hanggang sa 22nd floor. Ipinaliwanag ni Paulo na 3 taon pa lang ang gusali, gumagamit ng smart home system at may swimming pool, gym at community library sa basement. Pagbukas ng pinto, sumugod si Sofia mula sa loob at yumakap sa akin. Lola, ang maliit na yakap na iyon ay agad na nagpawi sa lahat ng pagod na naipon sa aking biyahe. Ang apartment ay maluwag at maliwanag, na may modernong disenyo at mainit na kapaligiran. Mula sa malalaking bintana, tanaw ang skyline ng BGC. Sa isang sulok ng sala, may isang piano na tahimik na nakatayo. Hindi ko sinasadyang iginalaw ang aking mga daliri. Naninigas pa rin, masakit pa rin. Ngunit hindi ko alam kung bakit.
May isang hindi maipaliwanag na pag-asa na unti-unting sumisibol sa aking puso. Kinabukasan ng umaga, dinala ako ni Paulo sa St. Luke's Medical Center, Global City. Pagpasok ko sa lobby ng ospital, muli akong natigilan. Isang maluwag at malinis na espasyo. Ang mga staff sa information desk ay agad na tumayo para magtanong. Malinaw at tiyak ang mga signage. Ang kapaligiran ay kalmado at hindi nakakabahala. Akala ko ay makakaramdam ako ng pagkabalisa sa pagpunta sa ospital, ngunit sa halip ay nakaramdam ako ng isang nakakaginhawang katahimikan. Ospital ba talaga ito? Hindi ko mapigilang itanong kay Paulo. Tumawa si Paulo. Opo ma, ito ang St. Luke's Medical Center. Mayroon silang International Patient Center na espesyal para sa mga dayuhang pasyente. May mga doktor at nurse na nagsasalita ng Ingles at lahat ng pagsusuri ay maaaring makumpleto sa isang araw. Pagkatapos magparehistro, wala pang 20 minuto ay tinawag na ang pangalan ko. Ang doktor na sumuri sa akin ay si Dr. Santos, isang espesyalista sa rheumatology. Sa matatas na Ingles, detalyadong tinanong ni Dr. Santos ang aking mga sintomas at maingat na nagsagawa ng pisikal na pagsusuri. Ang kanyang ugali ay seryoso at matiyaga. Mrs. Watson, mag-arrange muna tayo ng blood tests, x-ray at ultrasound. Base sa paunang pagsusuri, hindi ito mukhang simpleng arthritis. Ang bilis ng mga pagsusuri ay ikinagulat ko. Sa paglipat sa iba't ibang palapag, sa bawat departamento ng pagsusuri, ang aking personal na impormasyon ay naipadala na. Hindi na kailangang ulitin ang paliwanag. Sa Amerika, ang pag-schedule pa lang ng iba't ibang pagsusuri ay aabuti na ng ilang linggo at kailangan pang hintayin ang approval ng insurance company. Ang resulta ay aabutin pa ng ilang buwan. Ngunit dito, nang hapong iyon, tinawag ako pabalik ng doktor sa kanyang klinika. Binuksan ang computer screen at isa-isang ipinaliwanag ang mga resulta ng pagsusuri. Mrs. Watson, base sa mga paunang resulta, malaki ang posibilidad na mayroon kang adult onset Still's disease. Ito ay isang bihirang autoimmune na sakit. Ang mga pangunahing sintomas ay kinabibilangan ng paulit-ulit na lagnat, pananakit ng kasukasuan at pamamaga. Nakatitig ako kay Dr. Santos, hindi makapagsalita. Sa Amerika, ilang beses akong nagpasuri, ngunit walang doktor na bumanggit ng pangalan ng sakit na ito. May lunas ba ito? Sa pamamagitan ng tamang gamot at physical therapy, ang mga sintomas ay maaaring mabawasan ng malaki. Bagamat hindi ito ganap na magagamot, maaari itong mapamahalaan sa isang estado kung saan maaari kang mamuhay ng normal. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Sa isang banda may isang kakaibang ginhawa dahil sa wakas ay may tiyak na diagnosis na ako. Sa kabilang banda, ang mga salitang habambuhay na may sakit ay parang isang bato na nakadagan sa aking puso na hindi ako mapakali. Hating gabi na nang bumangon ako para pumunta sa banyo. Tahimik ang pasilyo. Nang pabalik na ako sa kwarto, napansin ko ang isang sinag ng ilaw mula sa siwang ng pinto ng kusina. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa bahagyang bukas na pinto. Nakita ko si Paulo na nakaupo sa hapagkainan. Sa harap niya ay isang laptop, seryosong tinitingnan ng impormasyon sa screen at maingat na naglilipat ng mga pahina. Paulo? Gising ka pa? Nang marinig ang boses ko, biglang nag-angat ng tingin si Paulo, medyo nahihiya. Ma, tinitingnan ko po ang mga impormasyon tungkol sa adult onset Still's disease. Gusto kong i-compile ang mga medical information sa Ingles para pagbalik niyo sa Amerika, makahanap kayo ng tamang doktor para sa follow-up treatment. Nakatayo ako sa pintuan ng kusina, hindi makapagsalita. Sa hating gabi, nag-iisa si Paulo sa ilalim ng ilaw, nagsasaliksik ng mga medical resources sa ibang bansa para sa isang biyenan na hindi pa niya gaanong kakilala. Sa aking dalawang kasal, walang sino man ang nagbigay ng ganito kaselang atensyon sa aking mga pangangailangan. Salamat Paulo sa unang pagkakataon, direkta kong binanggit ang pangalan niya. Nang sabihin ko ito, may isang bagay sa aking puso na unti-unting lumambot. Ngumiti lang si Paulo at sinabi, "Walang anuman po ma, mag-ingat po kayo." Nagsimulang formal na paggamot kinabukasan. Ang gamot kasama ang araw-araw na physical therapy ay naging regular at puno ng laman ng aking mga araw. Pagkalipas ng isang linggo, unti-unting nagkaroon ng pagbabago sa aking mga daliri. Nabawasan ang paninigas sa umaga at mas malaki na ang anggulo ng pagbaluktot. Bumaba na rin ang dalas ng lagnat. Maliit na pag-unlad, ngunit para sa akin, ito ay isang matagal nang nawawalang pag-asa. Sa ika, 14 na araw ng paggamot.
Mas maaga akong nagising kaysa karaniwan. Ang sinag ng umaga ay tumatagos sa siwang ng kurtina. Sa kama, iginalaw ko ang aking mga daliri. Ang sakit ay mas mababa na kaysa kahapon. Hindi ko mapigilang ipikit ang aking mga mata at tahimik na magdiwang. Pagpunta ko sa kusina, natigilan ako sa pintuan. Si Paulo, na nakasuot ng apron, ay abala sa kusina. Sa mesa, nakahanda na ang ilang pagkain. Isang mainit na mangkok ng arroz caldo, isang platito ng ginintoang ensaymada, at isang pitsel ng mainit na tablea. Ma, ngayon po ang unang araw ng ikatlong linggo ng inyong treatment. Gusto ko sanang maghanda ng medyo espesyal na almusal, paliwanag ni Paulo nang makita akong nakatayo sa pintuan. Ang ensaymada na ito ay espesyal na ipinadala ng nanay ko. Sabi niya, nakakatulong daw ito sa pamamaga ng kasukasuan. Tinitigan ko ang pagkain sa mesa. Medyo naninikip ang lalamunan ko. Bago pumasok sa trabaho, ginamit ni Paulo ang oras ng umaga para personal na ihanda ang lahat ng ito para sa isang biyenan na galing pa sa kabilang panig ng mundo. Walang gaanong sinabi, inilagay lang niya ang kanyang pagmamalasakit sa isang mangkok ng lugaw, isang tasa ng tsokolate at isang platito ng tinapay na galing sa kanyang probinsya. Maraming salamat talaga, Paulo, muli kong sinabi. Sa pagkakataong ito, may isang hindi maipaliwanag na pakiramdam sa aking lalamunan. Ikinaway lang ni Paulo ang kanyang kamay at nakangiting sinabi na lumalamig na ang almusal at pinaupo na ako para kumain habang mainit pa. Habang nakaupo sa mainit na hapagkainan na iyon, sa labas ng bintana ay unti-unting gumigising ang umaga ng Maynila. Dahan-dahan kong ininom ang mainit na tsokolate. Ang pader na matagal nang nakatayo sa aking puso ay tahimik na gumuho ng isang maliit na piraso. Nang hapong matapos ang aking physical therapy, paglabas ko ng ospital, naghihintay na si Paulo sa labas. Dapat ay si Amy ang susundo sa akin, ngunit may bigla ang emergency sa trabaho kaya si Paulo ang pumalit. Ma, kung hindi po kayo pagod, gusto ko po kayong dalhin sa isang lugar. Tumango ako at sumunod kay Paulo papasok sa kotse. Nagmaneho kami papunta sa direksyon ng Makati. Sinabi ni Paulo na mayroong isang community center sa Maynila na para sa mga dayuhan. Tuwing Martes, nagdarao sila ng mga pagtitipon para sa mga matatandang dayuhan. Maaari silang magtsaa, magkuwentuhan, matuto ng kulturang Pilipino at paminsan-minsan ay nag-oorganisa ng mga maliliit na biyahe. Mayroon ding mga espesyal na klase ng physical therapy sa center para sa mga matatanda na may problema sa kasukasuan. Huminto ang taxi sa isang eskinita sa isang tahimik na village. Sumunod ako kay Paolo papasok sa isang gusali na may mga dingding na gawa sa adobe. Isang babaeng Amerikano na nagpakilalang si Marta ang lumapit at bumati sa akin. Sa isang perpektong American English, sinabi niya, "Welcome to the Philippines." Si Marta ay 65 taong gulang. 3 taon na ang nakalilipas, sumama siya sa kanyang anak at pamilya na lumipat sa Pilipinas at mula noon ay nanirahan na sa Maynila. Linda, tama ang desisyon mong pumunta dito. Nung una akong dumating, naramdaman ko rin na banyaga ang Pilipinas. Pero ngayon, mas komportable pa akong manirahan dito kaysa sa Amerika. Lalo na ang medical system. Napakagaling talaga. Ang arthritis ko ay dahan-dahang gumaling dito. Naupo kami ni Marta sa tabi ng bintana, umiinom ng barakong kape na inihanda ng staff at nakalimutan na namin ang oras sa pag-uusap. Sinabi ni Marta na ang pinakamahirap para sa kanya noong dumating siya sa Pilipinas ay ang wika. Ngunit ang mga kapitbahay ay napakabait. Kapag may problema, laging may handang tumulong. Unti-unti, nakasabay na siya. Sinabi ni Marta na mayroong isang uri ng init ang mga Pilipino na bihira mong maramdaman sa Amerika. Mahirap itong isalin sa Ingles, ngunit ito ay nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay tinatanggap. Nang lumapit si Paulo para sabihing oras na, doon ko lang napansin na mahigit 2 oras na kaming nag-uusap ni Marta. Sa taxi pa uwi, naaalala ko ang sinabi ni Marta, nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay tinatanggap. Paulo, paano mo nalaman ang lugar na ito? Tanong ko. Saglit na nag-isip si Paulo at sinabi, "Actually ma, bago pa po kayo dumating sa Pilipinas, nagsimula na po akong maghanap. Gusto ko pong malaman kung anong mga lugar ang makakatulong para maging mas komportable at masaya kayo sa pananatili nyo dito." Yumuko ako. Ramdam kong medyo nangingilid ang aking mga luha. Nung una kong malaman na ikakasal si Amy sa isang Pilipino, marami akong alalahanin. Ang hadlang sa wika, pagkakaiba sa kultura, at iba't ibang paraan ng pamumuhay. Hindi ko alam kung magkakasundo sila.
Ngunit sa sandaling ito, habang nakaupo sa taxi na ito, sa unang pagkakataon naramdaman ko na gumawa si Amy ng isang napakatamang desisyon. Noong weekend, dinala ako ni Paulo, Amy at Sofia sa National Museum of the Philippines. Habang nakaupo sa wheelchair, nilibot namin ang malawak na koleksyon. Sa bihasang Ingles, ipinaliwanag ni Paulo ang kasaysayan at kuwento sa likod ng bawat mahalagang artifact. Namangha ako sa lawak ng kaalaman ni Paulo. Ang kanyang pagsasalita ay may isang uri ng pagmamahal na nagmumula sa puso, hindi tulad ng isang tour guide na nagbabasa ng script, kundi parang isang kaibigan na nagbabahagi ng kanyang pinakamamahal na bagay. Pagkatapos naming bisitahin ang museo, iminungkahi ni Paulo na may isang tradisyonal na merienda place na paborito rin ng mga dayuhan. Gusto niyo po bang pumunta? Umupo kami sa isang cafe na nakaharap sa isang hardin, nag-order ng isang pitsel ng mainit na tsokolate at mga maliliit at magagandang kakanin. Umakyat si Sofia sa aking kandungan at walang tigil na nagkuwento. Nagkatinginan sina Amy at Paulo at ngumiti. Ang uri ng tingin na iyon ay may isang init na mararamdaman kahit na mga taong nasa paligid. Habang nakaupo ako doon, dahan-dahang kumalat ang bango ng tsokolate at biglang sumagi sa isip ko, ganito pala ang pamilya. Kinabukasan, dinala ako ni Amy sa Pinto Art Museum sa Antipolo. Ito ay isang lugar na nakatayo sa isang burol na may mga gusaling gawa sa puting pader na sumusunod sa daloy ng lupa. Ang mga art gallery ay konektado ng mga hardin at pasilyo. Tila isang lugar na sa mga pelikula mo lang makikita. Sa mga pasilyo, may mga makukulay na mural. Ang iba ay naglalarawan ng tanawin ng Pilipinas, ang iba naman ay iba't ibang uri ng tao. Isang matandang babae ang nakaupo sa isang mababang upuan sa labas ng isang gallery, nagpapahinga. Itinaas niya ang kanyang ulo, tumingin sa akin. At nakangiting sinabi sa Ingles na may punto, "Saan ka galing? Amerika ba?" "Opo, galing po akong Amerika." Medyo nagulat kong sagot. "Iba ang mga mata mo, halata agad. Madalas may mga dayuhan dito. Mahilig silang kumuha ng litrato," sabi ng matandang babae. Kumuha siya ng isang kindi mula sa kanyang bulsa, yumuko at iniabot kay Sofia. Mabilis na nagsabi si Sofia ng, "Salamat po." Ngumiti ang matandang babae. Napuno ng kulubot ang kanyang mukha, ngunit nagdulot ito ng isang napakalapit na pakiramdam. Nang paalis na kami, kumaway pa sa amin ang matandang babae. Pagbalik namin sa pangunahing kalsada, tinanong ko si Amy, bakit napakabait na mga tao dito? Nakangiting sinabi ni Amy, "Ang mga Pilipino ay likas na magiliw sa mga estranghero, lalo na ang mga matatanda. Mayroon sa Pilipinas na tinatawag na pakikipagkapwa-tao. Hindi ito direktang maisasalin sa Ingles, ngunit ito ay ang pakiramdam na nagpapainit ng iyong puso, ang pakiramdam na ikaw ay tinatratong mabuti." Ang salitang pakikipagkapwa-tao ay nanatili sa aking isipan. Pagkatapos ng tanghalian, pumasok kami sa kalapit na Mercato Centrale. Linggo ng hapon noon, hindi pa gaanong matao ang food market, ngunit maraming tao na ang nakapila sa magkabilang panig ng mga stall. Ang iba't ibang amoy ay nagmumula sa lahat ng direksyon, inihaw, pinirito, halo-halo na lumilikha ng isang amoy na nagpapagana sa iyong kumain. Bumili si Paulo ng ilang barbecue at isaw at ipinamahagi sa amin. Kinagat ko ang isang piraso ng pork barbecue. Malasa ngunit hindi maalat, at may isang uri ng kasiyahan sa bawat kagat. "Ano yan?" tanong ko. Itinuturo ang isang stall na may malalaking lechon belly. "Lechon," sabi ni Paulo, "isang sikat na pagkain dito, kailangan mong subukan." Ang inihain na lechon ay napakalaki, mas malaki pa sa aking mukha. Malutong ang balat, at malambot at makatas ang loob. Nakatayo ako sa tabi ng stall at diretsyong kinagat ito. Sa Amerika, hindi ako kailanman kumakain habang nakatayo sa kalye. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil sa ibang kinasanayan. Kung kakain, pupunta sa restaurant at uupo, o ipapa-take out at uuwi. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatayo sa food market, ang mga tao sa paligid ay may hawak na sariling pagkain, nagtatawanan at nagkukuwentuhan, walang anumang pag-aalinlangan. Bigla kong naramdaman na ang paraang ito ay napakabuti direkta, malaya at puno ng buhay. Nang gabing iyon, iminungkahi ni Paulo na pumunta sa Laguna para mag-hot spring. Medyo nag-alinlangan ako, ngunit narinig ni Sofia at agad na hinila ang aking kamay. "Lola, punta po tayo. Super ganda po ng hot spring." Hindi ko matanggihan si Sofia kaya pumayag ako. Ang hot spring resort sa Laguna ay mas maluwag kaysa sa aking inaasahan na may mga batong sahig at kahoy na bakod. Ang tubig ng hot spring ay may bahagyang amoy ng mineral.
Noong una, nakatayo ako sa dressing room, medyo nag-aalinlangan. Hindi sanay nakasama ang mga estranghero sa isang espasyo. Ngunit kasama ko si Amy at dahan-dahan niya akong ginabayan papasok sa pool. Lumubog ang mainit na tubig hanggang sa aking baywang at isang init ang tumagos mula sa aking balat hanggang sa aking mga buto. Ang aking mga daliri ay hindi na malayang nag-relax sa tubig ng hot spring. Lola, masarap po ba? Tanong ni Sofia habang nakasandal sa akin. Oo, napakasarap. Sa tabi ng pool kaming tatlong henerasyon ay tahimik na nakababad. Paminsan-minsan ay nag-uusap, paminsan-minsan ay tahimik lang na dinarama ang ginhawang dulot ng mainit na tubig. Inabutan ako ni Sofia ng isang nilagang itlog na binalatan niya. Ang sarap po ng hot spring egg, sabi niya. Habang nakaupo ako doon, hawak ang mainit na itlog sa aking kamay, bigla akong nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Hindi ito isang malalim na aral, kundi isang simpleng kasiyahan at kaligayahan sa kasalukuyan. Ito lang, sapat na. Sa huling araw ng aking paggamot, tiningnan ni Dr. Santos ang pinakabagong mga resulta ng pagsusuri at nakangiting sinabi sa akin na ang aking paggaling ay mas mabilis kaysa sa inaasahan. Mrs. Watson, napakaganda ng reaksyon mo sa gamot. Sa ganitong progreso, sa loob ng isang buwan, maaari ka nang bumalik sa iyong pang-araw-araw na buhay na halos walang epekto. Nang marinig ko ang mga salitang yun, ang aking pusong halos 3 buwan ng tensyonado ay sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Makakaupo na ba ako ulit sa harap ng piano kasama si Sofia? Makakapagluto na ba ako ulit gamit ang sarili kong mga kamay? Ang mga pang-araw-araw na bagay na inakala kong mawawala na ay unti-unting bumabalik sa akin. Paglabas ko ng klinika, paglabas ng ospital, biglang umulan. Wala akong dalang payong at nakatayo sa ilalim ng silong, hindi alam ang gagawin. Sa sandaling iyon, isang staff ang lumapit, may hawak na payong at nakangiting iniabot sa akin. Ma'am, gamitin niyo po itong payong. Pagdating niyo po sa malapit na bus stop, ilagay niyo na lang po sa kahon sa tabi para isauli. Ito po ay libreng serbisyo ng ospital para sa mga biglaang inuulan. Kinuha ko ang payong, nakatayo sa ulan at hindi makapagsalita. Isang payong, isang maliit na detalye, ngunit nagparamdam ito sa akin ng isang tunay na pag-aalaga. Ang ganitong bagay ay hindi ko kailanman naranasan sa isang ospital sa Amerika. Noong weekend na iyon, dinala ako ni Amy at Paulo sa Tagaytay para makita ang bulkang Taal. Ang tanawin ay napakaganda. Ang perpektong kono ng bulkan ay nakatayo sa gitna ng isang malawak na lawa na napapalibutan ng lunti ang mga bundok. Paminsan-minsan may mga ibon na lumilipad. Naupo kami ni Sofia sa damuhan, pinagmamasdan ang tanawin. Lola, masakit pa po ba ang mga daliri niyo? Ang tanong ni Sofia. Tinitingnan ako ng kanyang maitim na mga mata. Mas mabuti na, mahal. Mas mabuti na. So, bago po kayo bumalik sa Amerika, pwede na po tayong magpiano? Yumuko ako, tinitingnan ang tanawin. Pagkatapos ay ang mga mata ni Sofia na puno ng pag-asa. May isang bagay sa aking puso na tahimik na napuno. Oo naman, mamaya pag-uwi natin. Sa isang bench sa parke, magkatabi kaming nakaupo ni Amy. Dinala ni Paulo si Sofia sa isang maliit na burol na hindi kalayuan para maglaro. Paminsan-minsan, maririnig ang tawa ni Sofia. Sa totoo lang, noong papunta ako dito sa Pilipinas, labag sa kalooban ko, sabi ko, naramdaman ko na napakabanyaga ng lugar na ito para sa akin. Pero ngayon, iniisip ko palang na babalik na ako, parang ayoko na. Lumapit si Amy at hinawakan ang aking kamay. Ma, pwede ka namang magstay ng mas matagal. Nandito naman kaming lahat. Umiling ako at ngumiti. May mga kailangan pa akong asikasuhin sa Amerika, pero siguradong babalik ako. At mas madalas. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pinili niyong manatili dito. Huminto ako sandali at mahinang sinabi. Ang Pilipinas ay isang lugar na may pakikipagkapwa-tao. At parang ang pakikipagkapwa-tao na iyon ay nagpagaling din sa isang bahagi ko. Hindi nagsalita si Amy. Marahan lang na isinandal ang kanyang ulo sa aking balikat. Bago ako umuwi, tinawag ako ni Paulo sa sala. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na brown na scapular at iniabot sa akin. Ma, ito po ay isang scapular. Isinusuot po ito bilang tanda ng pananampalataya. Galing po ito sa Quiapo Church. Espesyal ko pong pinabasbasan. Sana po ay maging malusog at ligtas kayo palagi. At sana, ang ugnayan natin ay magpatuloy. Yumuko ako, tinitingnan ng maliit na scapular sa aking palad.
Ang manipis na tali at sa ibabaw nito ay may burda ng mga imahe. Ang mga pagkiling na naipon ko sa buong buhay ko ay gumuho, piraso-piraso sa loob lamang ng isang buwan. Ang Pilipinas ay mas komplikado kaysa sa aking inaakala. Mas maganda kaysa sa aking inaakala at mas magiliw kaysa sa aking inaakala. At ang Pilipinong manugang na dati kong tinututulan ay ngayon isa na sa pinakamahalagang tao sa aking puso. Sa taxi papuntang airport, idinikit ko ang aking mukha sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga tanawin ng Maynila na mabilis na dumadaan, mga modernong gusali at lumang eskinita na magkatabi. Ang mga ilaw ng mga kainan at ang katahimikan ng mga simbahan sa abalang ritmo ng syudad, may isang hindi nagmamadaling init. Lahat ay tila magkasalungat, ngunit napakasakto ng pagsasama. Ang syudad na ito, hindi ko namalayan, ay nanirahan na sa aking puso. Babalik ako ulit. At sa pagkakataong iyon, mag-aaral ako ng mas maraming Tagalog. Sa pagkakataong iyon, dadalhin ko ang isang mas bukas na puso para muling kilalanin ang lahat dito. At dito nagtatapos ang ating kwento sa araw na ito. Salamat sa inyong matiyagang pakikinig sa paglalakbay na ito. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Hanggang sa muli!